ikatlong linggo ng Adbyento. Ang ikatlong linggo ng Adbyento ay linggo ng Gaudete o linggo ng pagsasaya at pagbubuni. Habang papalapit ang Kapaskuhan, inaanyayahan tayong magsaya sapagkat nababalaag na ang pagsilang ng ating manunubos. Siya ang dakilang manunubos na magliligtas sa atin mula sa pagkakasala at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Magalak tayo sapagkat tayong lahat ay ninais niyang makibahagi sa biyayang ito. Magsitayo na po ang lahat. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ikatlong linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyo lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa ikatlong linggo, sa panahon ng paghanda sa pagdating ng Panginoon, marinig natin si Juan Bautista, ang isinugo, ang nagpatotoo, ang nagpakababa, ang sumunod sa utos ng Diyos upang ipahayag
ang pagdating ng Panginoon. Tayo rin ay inaasahang magpapahayag sa pagdating ng Panginoon sa ating puso. Paano natin ito pinaghahandaan? Sa ating panalangin sa araw na ito, isama natin ang intensyon Santo Papa Francisco, ang ating Obispong si Roberto, mga kaparian. Ngayon dinipigdasan natin ang kaayusan, kapayapaan, pag-unlad ng ating bansa at ang kapayapaan sa buong sandaigdigan. Ipanalangin natin magkaroon ng katapusan ang kaguluhang nangyayari sa Israel at Palestina, gayon din sa Russia at Ukraine. Upang tayo maging marapat dumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating managwang pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako akong nagkasala sa isip, salita at sa luha, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Awitin natin ang papuri. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila ang kapurihan. Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos,
Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa galaang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Nasa puso ng propeta ang galak at pananabik sa paghatid niya ng magandang balita sa mga dukha at sugatan, mga bihag at mga bilanggo. Sa sinagoga ng Nazareth, ipinahahayag ni Jesus na sisimulan niya ang kanyang misyon sa diwa ng kagalakan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang Espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balitay dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon, yaong mga taong hinirang niya. At ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anaki, dalagang, gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Ulitin natin. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas.
sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawagin mapalad ng lahat ng saling lahi. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lungsod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan, kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lungsod. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lungsod. Inatasan ni San Pablo ang mga Kristiyano na paghandaan ang pagbabalik ng Panginoon ng may galak sa kanilang mga puso, dalangin sa kanilang mga labi, at banal na pamumuhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matiyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat iyaon ang pag-ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagbarito ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Inaanyayahan sina Ginoong Joe Mina, Ginang Annalyn Mina at Alfred Kirsten Kalina upang sidihan ang ikatlong kandila ng Adbyento. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niya hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapa. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayan ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din, Papa. Sa mga nakikinig sa radyo natin dito sa Gimba, magandang umaga rin po sa inyo. Mga kapatid, tayo ngayon nasa ikatlong linggo ng Adviento, panahon ng paghahanda sa pagdating ng Panginoon, at ikalawang araw ng ating nobinaryo ng Simbang Gabi. At tunay na ang pagdiriwang na ito ay ating pinaghahandaan, pinananabikan, binibigyang kahulugan sa ating buhay. Ang pagkasabik na ito ay para bang makikita sa panlabas na anyo. Subalit dapat nating makita na ang pagdiriwang natin ito ay hindi lamang paghahanda sa panlabas na anyo, sa pisikal na kanyoan, kundi makita natin tayo ay nagiging handa at naghahanda sa ating pang-espiritual na anyo ng buhay, sa ating pang-espiritual na pangailangan. Sa Ebanghelyo narinig natin may isang isinugo, isang tao na nagngangalang Juan, na parito upang magpatotoo sa ilaw. Isinugo. Ano ba ang kahulugan ng isinugo? Kumbaga, sa dinami-dami ng tao, siya ay pinili upang bigyang halaga ang gampanin ng isang tao. Chosen. At pagkatapos na siya ay mapili, siya ay inihayo para isagawa ang gawaing iniatas sa kanya ng Panginoon. At sa pagsusugo sa kanya, naroon ang kanyang pagsunod. Una, isinugo siya. Pangalawa, naroon ang kanyang pagsunod
sa gustong mangyari ng Diyos. Ang ihanda ang daraanan ng Panginoon, patagin ang kanyang landas. Ang panawagang ito ni San Juan Bautista ay nagpapahayag kung paano natin bibigyan pansin ang kahulugan ng paghahanda sa ating buhay. Panahon ng Adbyento, panahon ng paghahanda, hindi lamang sa pisikal, sa anyo ng buhay natin. Christmas light, hindi lamang po yan. Pagkain, hindi lamang po yan. Kundi tingnan natin, ano ba ang nangyayari sa ating buong pagkatao? Naroon ba ang malalim nating kaugnayan sa Diyos? Naroon ba ang pagsunod natin sa kagandahang loob ng Diyos? Naroon ba ang pagsunod natin upang sundin ang kalooban ng Diyos? Si Juan Bautista isinugo, matapos isugo, isinagawa ang kanyang dapat gawin. Subalit hindi ang kanyang sarili ang kanyang tinataglay nang gawin niya ang dapat gawin. Hindi niya pinagmamalaki ang kanyang sarili nang siya isugo at nang gawin niya ang iniuutos sa kanya ng Panginoon. Sa halip, ang kanyang sinabi, ako'y isang tinig na sumisigaw sa ilang. Ano ang ibig sabihin nito? Sa kanyang paglilingkod, naroon ang kanyang pagpapakumbaba. Naroon ang kanyang pagpapakumbaba. Kaya ba natin ang pagpapakumbabang sinasabi ni Juan Bautista? Kanyang sinabi, sa kanyang kababaan ng loob, sa kanyang pagpapakumbaba, naroon ang kanyang katapatan. Hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Mga kapatid, kabaligtaran ng pagpapakumbaba ang kayabangan. Kaya't ilang bagay ang dapat nating suriin sa ating paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Naisisilang sa Pasko, subalit ngayon, maramdaman ba natin na si Kristo ay isisilang sa ating pagkatao upang tayo rin ay makaranas, magpahayag, nagpaghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Iyan ang maganda nating tingnan. Sa sakramento ng binyag, nakiisa tayo at tayo'y binigyan ng kapangyarihang magpahayag, binyagan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Isinusugo tayo sa gawain itong ipahayag ang mabuting balita. Subalit, naroon ba ang ating pagtalima? At kung tayo man ay nagsasagawa, naroon ba ang ating pagpapakumbaba? Kung ginagawa natin ang iniatas na gawain, naroon ba ang katapatan natin sa gawain iniatas sa atin ng ating Panginoon? Mga kapatid, hindi lamang panlabas na anyo ang isinisigaw na inihanda na dapat nating ihanda na isinisigaw ni Juan Bautista, kundi suriin natin ang ating mga sarili. Sa pambungad sa sambuhay, makikita natin dito ang hamon, panahon ng Adbyento, panahon ng paghahanda. Sikapin natin, maihanda natin ang ating pang-espiritual na pangangailangan. Lumapit tayo sa mga pari na tayo ay handang magkumpisan upang sa ganoon, sa ating paghahanda sa Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon, tayo ay matagpo ang malinis sa kabila na tayo paulit-ulit na nagkakasala. Sa gagawin nating pag-amin sa kasalanan, tayo kalulugdan ng Diyos. Ihahanda ang ating puso't kalooban upang manahan si Kristo sa ating pagkatao. Pagpalain kayong lahat ng Diyos.
Magsitayo ang lahat. Sabay-sabay nating pahayag. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaaw sa kinaroonan ng mga yumaong. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, buong pagtitiwala natin idalangin sa dakilang Ama na mapuspos tayo ng kagalakan at pag-asa habang hinihintay ang nalalapit at dakilang pagdating ni Kristo mananubos natin. Sa bawat kahilingan, hikain natin, Panginoon ang galak, dinggin mo kami. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa simbahan, naway buong ganap niyang ipagtanggol sa lahat ng pagkakataon ang dignidad at kasagraduhan ng buhay ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng mga bansa, naway labanan nila ang lahat ng uri ng karahasan at paghamak sa tao. Bumuo ng mga batas na magtatanggol sa mga maliliit sa lipunan at gumawa ng hakbang upang makamit ang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ang galak, dinggin mo kami. Para sa mga biktima ng ilegal na droga at terorismo, mga nagpupuslit o nangangalakal ng tao, sa iba pang mga pang-aabuso sa dignidad ng tao, makatagpo nawa sila ng pag-asa at paghilom mula sa iyo, O Diyos at pagkalinga ng kanilang komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga sumasagip, mga nagpapatupad ng batas, mga nagtatanggol, nag-iingat at nangangalaga sa mga biktima ng mga karahasan, sa mga nagtuturo at nagpapalaganap ng pagkilos laban sa pagyurak ng dignidad ng tao, maligtas nawa sila sa lahat ng panganib, manatiling tapat at mapuspos sila ng galak sa kanilang mga gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga namatay na biktima ng digmaan, karahasan at pangmamalabis, maranasan nawa nila ang galak at kapayapaan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating pagkatao, ipanalangin din natin ang ating mga pansariling kahilingan at ipagdasal natin mga taong lumalapit sa atin para sa kanilang kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Tungayan mo, O Ama, ang lahat ng aming panalangin upang mapuspos kami ng galak at pag-asa sa nalalapit at pagdating ng iyong bugtong na anak. Hinihiling namin ito kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mahihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakinabang sa iyong pagtubo sa aming lahat. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahalabirin kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ni lahat, ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalamitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilahod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad as sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad as sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo ang lahat. Sa tagupili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Amen.
Inihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Bigayin tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang may inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa inyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa maayos nating pangumunyon, mangyari lamang na mauuna pong pumila ang mga nasa harapan at sa pagtanggap po ng hostya ay ang kaliwang kamay ang siyang nasa ibabaw at ang kanang kamay ang nasa ilalim. Mangyari lamang po na ho ng dalhin sa kinauupuan at isubo po ito agad habang tayo ay nasa harap ng altar pagkatapos sumagot ng amin. Maraming salamat po.
Magsiluhod ang lahat para sa panalangin, para sa bukasyon. Ama naming makapangyarihan, isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang tubusin kami sa kasalanan at ipalaganap ang iyong paghahari sa lupa. Padaluin mo ang iyong biyaya sa aming mga puso upang maganap namin ang pangunahing bukasyon na maging banal at kalugod-lugod sa iyong paningin at maging mga saksi ng iyong walang maliw na pag-ibig. Humusbong nawa sa aming simbahan ang mga bukasyon ng pagtatalaga at paglilingkod. Pagpalain mo itong aming parokya at ang aming diocese ng San Jose ng mas marami pang kabataan na tutugon sa iyong tawa upang maglingkod bilang mga pari, religyoso at religyosa. Magpadala ka pa ng mga hinirang na mangunguna sa amin sa pagsamba sa iyo at paglilingkod sa kapwa. Maging bukas nawa ang kanilang puso sa iyong banal na tawag nang makasunod sila sa iyo ng may pag-ibig at kagalakan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Apo San Jose, ipanalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat daw kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Paanyaya po, magkakaroon tayo ng second correction. At ang second correction po ay ginagamit natin sa pag-aayos at pangasiwa ng ating simbahan. Kaya din pandagdag po sa ating mga ipinagawang bayarin. Salamat po sa mga member ng Balikhandog sa inyong patuloy na pagbibigay. Nawa kayo ay suklian ng Diyos sa patuloy niyong gawain. Ang pag-aalay po ng Balikhandog envelopes ay ito'y ika-4 na linggo ng buwang kasalukuyan. At ito po ay isang paanyaya para sa lahat na makisa tayo sa programang Balikhandog ng ating diocese upang ang ating kapwa ay ganap nating mapaglingkuran. Ganap na pagtulad sa minamahal na alagad. Ito po ang tema ng ating pagdiriwang sa nalalapit na pagkakapistahan ng ating patron sa San Juan Evangelista. At ang ating pong hermana ay si Ginang Olivia Javier. Ang simula po ng nobinaryo kay San Juan ay sa ika-18 ng Disyembre hanggang ika-26. Ang mga misa po para sa kapistahan ni San Juan Evangelista sa December 27, araw ng Miyerkules, 6 a.m. First Mass, 7:15 ang prosesyon ni San Juan Evangelista, 9 a.m. ang celebrated Mass, 11 a.m. ang sambay ng Christmas party. Ito po'y gaganapin sa Olsco Gym. Wala pong sunog, pero meron po kaming timba dito. Nakalagay, pamaskong handog ng parokya ni Apo San Juan Evangelista. Ano pong ibig sabihin nito? Meron po tayong mga timba sa gilid. Pwede po kayong kumuha at lagyan po ninyo ng mga aginaldo na pwede nating ipamigay sa mga kapuspalat, sa mga masjid na nangangailangan sa atin. Ito pong gawain ito ay kasama sa 7 Corporal Works of Mercy. Pakainin ang nagugutom, painumin ang nauuhaw, damitan ang hubad, patuloyin ang mga walang matirhan. So sana po, punuin natin ito ng laman na may bibigay natin sa ating mga kapuspalad na kapwa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magsitayo na po ang lahat.
Mayroon po pong misa. Wala pong misa ng alas 6 ng umaga. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na ikapito at kalahati ng umaga at sa ganap na ikasiyam ng umaga. Mamayang hapon, alas 4 at sa gabi, ang anticipated simbang gabi ay ganap na ika-6 ng gabi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yung pang hindi nakakasimba, pakisabihan po ang inyong mga kasambahay na may misa 7:30, 9, 4 at saka 6 p.m. Sumayin niyo ang Panginoon At at sumayin. pagpalain kayo kalingayan, makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Nayalay na sa sakripisyo ng banal na misa, umayo kayong taglay ang kapayapang dulot ni Kristong isinisigaw ni Juan Bautista. Salamat sa Diyos. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo.